Sabi nila 5 years away na lang po yan. So pag dumating tayo dun sa point na yun nga, kahit ano kaya niya kahit anong problema, halos kaya niya nang i-solve. Imagine niyo kung yung AI mapotensa katulad ni na Xi Jinping tsaka Putin. Eh di, hello mga ka-AI, welcome to my channel. Ito po si Elmer Pistola at ang question na pag-uusapan po natin sa vlog na ito is this. Kung delikado po talaga ang AI, bakit hindi na lang po ito itigil ng tao? Di ba sabi po natin, AI can take away human jobs, pwede rin po siya maghasik ng lagim sa society through massive disinformation, online scams, and cybersecurity threats. And someday, AI can take over our systems and processes to the point that we are at its mercy. And most importantly, some computer scientists even think that AI can lead to human extinction. So bakit hindi na lang natin itigil ito if that's the case? Well, yun po yung pag-uusapan natin ngayong gabi. So marami pong sagot dyan eh. Pero ako, sa akin, parang dalawa lang yung talagang primary reasons kung bakit hindi yan matitigil eh. Pero puntahan muna natin yung mga typical reasons kung bakit hindi tinitigil ang isang bagong technology. Ano po? So number one, economic incentives. Like any other new technology, yung AI po, marami po yung may dudulot na benefits sa atin economically. Kasi we can use AI to solve many of our problems. So it can eradicate poverty by making yung manufacturing operations efficient and effective. So sabi nila dahil gaganda na yung food production, wala na magugutom. And basically, ibig sabihin lang, wala na rin mahirap siguro kasi we will have everything that we want aside from food. Yung mga material things like clothing, shelter, etc. This can be produced quickly and efficiently by AI. So, so if used properly, AI can result in an abundance of material things. So mabuti po sa atin yan. So, yan po ang reason kung bakit pinupursue ng tao yung AI because they are after the economic benefits of AI. Another typical reason kung bakit itinutuloy ang isang bagong technology is yung technological momentum na naabot na. So itong technological momentum, dumarating po sa isang point wherein yung technology na develop na infrastructure, madami na po yung nag-research, tapos may konti ng nakikitang gains. So, ayan, pag narating yung point na may momentum na ganyan, ang hirap na pigilan. Kasi laging, kahit sabihin mo tumigil kayo, laging may researchers na matigas ang ulo, magre-research pa rin. So, kasi nga may momentum na nakikita na yung potential ng technology. May mas malalim po na dahilan kung bakit hindi pwedeng itigil ang AI, kung bakit hindi na siya mapipigilan. And dun, ito po yung gusto kong i-discuss sa inyo. Okay? Yung AI po, di ba, it's so powerful na it can solve almost any problem na ma-encounter or na-encounter natin ngayon eh. Kasi, guys, yung nakikita nating AI right now, hindi pa yan yung AI na inaabangan ng mga scientists at saka business leaders. Yung AI po na meron tayo ngayon, ang tawag dyan narrow AI eh. Ibig sabihin yung AI na yan, sa isang specific area lang sila magaling. 5 years from now, sinasabi nila magkakaroon tayo ng artificial general intelligence. So kaya po siya general, kasi isang AI lang, alam niya na lahat. Lahat ng fields, lahat ng tasks kaya niyang gawin, lahat ng problems in any area kaya niyang i-tackle. So kaya po general, hindi na lang siya sa isang specific area mag-work, but in almost all fields na alam ng tao. So, sabi nila 5 years away na lang po yan. So pag dumating tayo dun sa point na yun nga, kahit ano kaya niya kahit anong problema halos kaya niya nang i-solve.
So, isipin nyo kung isa kayong company and then lahat ng problema nyo sa business, sa marketing, sa product development, manufacturing, kung kaya isolve yan, wala na kayong problema. You don't have to hire experts or consultants anymore. Basta masosolve na lang yan. And so, ganun ka-powerful yung AI. So, anong nangyayari tuloy? Nagkakaroon tuloy ng global competitions kung sino yung maunang magkaroon ng AI. So, ako po, basically, yung unahan na yan, yung global competition na yan is dahil sa human greed. Greed in the sense na gusto mo mauna ka doon kasi gusto mo makuha mo lahat ng benefits na may bibigay ng AI. Wala ka nang pakialam kung ano yung magiging epekto nito sa tao or yung potential consequences. Basta gusto mo lang magkaroon ka ng AI for yourself. So, kasi natatakot ka rin na kung may ibang mauuna sa'yo, maybe yung business rival mo, kaya kanyang palubugin. Kasi of course, magiging mas efficient yung production niya, so mas mura yung mga produkto niya, mas madali niya malalabas, etc. etc. So, yun yung iniisip ng mga tao, na kailangan mauna ako dito, kailangan ako yung mag-control dito, and kailangan ako yung mag-benefit primarily from AI. So, yun po ang reason kung bakit hundreds of billions of dollars po yung ginagasta ng mga malalaking companies just so they can have a viable AI research. Yun po. Tapos, aside from greed, may isa pa po akong nakikitang reason kung bakit hindi mapipigilan na ang AI. And ito po, yung distrust of others. Yung wala kang tiwala sa ibang tao. Kasi, iniisip mo, pag hindi sa akin napunta to, napunta to sa kalaban ko or sa may mga taong evil people, they might use it for something that will really affect you negatively. In fact, imagine niyo kung yung AI mapunta yan sa katulad ni na Xi Jinping tsaka Putin. Eh di, ano na lang, nag-invade na lang sila nag-invade, nanguha na lang sila ng mga territory. So, yun nga, it cannot be helped that people will distrust other people when it comes to power that is as tremendous as this. So, yan ang reason kung bakit hindi na mapipigil ang AI. Kasi kahit sabihin halimbawa, tigil na muna natin to kasi masama daw tong AI, may isip mo ititigil ko ba to? What if merong hindi tumigil? So, distrust for other people. Kasi pag yung kalaban nyo hindi tumigil, nauna sila, tapos ka. Di ba? So, yan po. So, yun yung dalawang reasons kung bakit people and companies and governments will not stop developing AI until meron sila nito. One is greed, para sila yung makakuha ng mga benefits na to. And two, distrust of other people dahil wala silang tiwala sa ibang tao kung sila yung makakakuha ng AI. Na kung titingnan nyo, guys, yung related tong distrust tsaka greed Diba? Kasi kung walang greedy kung hindi greedy ang tao, hindi ka magdi-distrust sa ibang tao. Hindi mo isipin na gagamitin ito para sa kabutihan niya, yung kasamaan ng ibang tao. Kaya mo lang naman iniisip yun kasi alam mo, by nature, humans are greedy. Di ba? Pero kung halimbawa, sa history natin, wala naman yung greed. Wala kang reason para i-distrust yung ibang tao. Kasi, alam mo, wala namang, kumbaga, they will not use AI for themselves, but they would use it for the good of humanity. Di ba po? So, at the end of the day, parang primary reason lang talaga kaya hindi may stop na itong development ng AI is greed. Greed po, mga kaibigan, mga ka-AI. So, pero wala tayong magagawa doon Humans are inherently greedy. So, dahil yan yung nature natin, talagang dire-diretso yung development nitong AI.
Ngayon, hindi ko naman sinasabi lahat ng tao will be evil or greedy when they get hold of AI. Pagdasal na lang natin na yung mauuna dun sa AI would be someone with a really very good moral compass para yung AI na ma-develop niya, gagamitin niya for the good of mankind. Yun lang po. I hope you enjoyed listening to my vlog. Maraming salamat po sa pakikinig. Have a nice evening.